Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong kumakalat na balita tungkol po sa pagiging top spender ng CIF, ang Office of the President. No, mukhang may insinuation na naman ito, lalo na ang mga didishit, ang kampo ng mga dutae. Kasi po ang COA naglabas ng report na mahigit sa 4-point-something billion ang total combined confidential intelligence funds ng Pangulo na ginastos nila noong 2023. Oh, so what? Transparency ang ginawa ng COA. Tanong dyan, may disallowance ba? May sinabi bang may maling ginawa sa paggamit ng confidential in intelligence fund? Kasi po meron ng kume-question. Mamay malalaman nyo. Pero may dumedepensa. Ayan po. At the same time, ang inyong BP na Sara Pusit Duterte ay hindi po siya nagsisisi. Hindi po siya nagre-regret tungkol sa sinabi niya kay Pangulong Marcos, kay Ninang Lisa at kay Ninong Martin. At si Trillanes may hayagang sinabi sa inyong beeping pusit. Okay? Double trouble, ika nga, sabi ni Trillanes. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagda-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganoon din po sa mga nakakasama natin sa ating live stream at video premieres. And special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners, sa ating mga teachers. And ako po yung lubos na nagpapasalamat muli sa lahat ng mga tumutulong, sumusuporta at sumusubaybay sa ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces like the Dutertes and their minions. So eto po mga kababayan, sa ulat ng Abante TNT, kine-question po ni BP Sara Pusit Duterte na dapat imbestigahan ang Office of the President sa confidential funds. For what? Dahil naglabas lang ang COA na ang OP ang pinakamalaking gumastos ng CIF. Yung budget niya eh. Di sana kinwestiyon nyo sa Kamara during that budget deliberation of that particular year. Hindi eh. Pinayagan eh. O di ba? Ang tanongin nyo dyan, meron bang mali na inilahad ang COA? May sinabi ba sa report ng COA na ito, ganitong bilyong piso, ganitong halaga, itong mga pangalan na ito ay mga fictitious tulad ng kay OBP? Yung mga bilyong piso, saan ginamit? Malibang paggamit? Wala. Ang nireport lang, OP. Ano nangyari? Wala man lang ni-report, nakabalbalan ng COA. So, anong iimbestigahan? Di ba? Nakakahiya naman kayo. Nakakahiya naman itong inyong beeping pusit dahil lang sa bitterness niya, dahil ang COA ay nakakuha ng mga mali-maling resibo. Kung mga mali-maling resibo yun, nasaan yung original? Bakit puro acknowledgement receipt lang? Nasaan ang official receipt? Bakit Mary Grace Piatos? Bakit Kokoy Villamin? Bakit Melky Sequoia? Bakit si Sheila? Si whatever yung isa pa? Diba? Nakakita ka lang ng report ng COA na CIF biggest spender ang Office of the President. Uy, imbestigahan na yan. Wala nga eh. Ano imbestigahan mo? Anong iimbestigahan mo? Wala naman. Diba? Para lang kasi siya iniimbestigahan mga kababayan. Kumbaga, bakit ako lang ang iniimbestigahan? Ikaw ang naakitaan ng may kabalbalan. Ikaw ang naakitaan ng mga mali-mali. Tapos hindi mo kayang idepensa. 'Di ba? Pag didepensa ka, ang ginagawa mo deflection and evasion. Napakagarapal talaga ng mukha nito, no? Mga kababayan. O ngayon, sino ang dumedepensa sa Pangulo? Ha? The same news outlet, Office of the President, pinagtanggol sa pagiging pinakamagastos sa Compi Intel Fund. O tingnan ninyo, pinagtatanggol ng mambabatas. Sino? Yan, si Joel Chua. Yung chairman ng Good Government and Public Accountability.
makatuwiran ayon sa ilang kongregista ang pagiging top spender ng confidential intelligence funds ng Office of the President sa ilalim ni Pangulong BBM. Inihayag ito ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson Joel Chua nang tanungin kung kailangan din bang imbestigahan ng kamera ang OP? Ito ay matapos lumabas ang 2023 Annual Financial Report ng COA kung saan nakitang ang tanggapan ng Pangulo ang top CIF spender ng 2.25 billion at 2.31 billion ayon sa pagkasunod-sunod. May trabaho at may obligasyon ang ating presidente bilang Commander-in-Chief ng Sandatahan Lakas ng ating bansa at ang kanya ay concern national security. Ang dami kayang attached National Security Agency dyan sa ating OP. Tapos hawak pa niya, siya ang Commander-in-Chief. Si Pusit, ano siya? Commander-in-Pusit. Tapos sasabihin niya, imbestigahan daw ang OP. Tingnan mo muna kung merong kabalbalan na nakita ang COA bago kayo manghingi ng imbestigasyon. Hindi porket iniimbestigahan ka, gagayahin mo na. Gago talaga, no? Saad pa niya, ito pong ipinapasa po sa amin na batas ay paglilimita sa mga ahensya na wala pang kinalaman sa national security. Correct. Bakit? Yung DepEd ba? Sakop ng national security? Yung OBP ba? Nasa national security ba siya? Wala. O bakit ka may CIF? CIF. C? I have a lot of F. Ano yon? Failed. Ayun po si Sara Duterte. C-I-F. See, I have a lot of F. See, I have a lot of fucking explaining to do. Sa peace and order at intelligence gathering at ang investigation is confined within the privileged speech of the Congress. Tama naman. Di ba? Ito talagang si Pusit para lang malayo sa kanya ang topic, magbibigay na naman siya ng naratiba. Wala po kaming nakikitang balita na may sinabing kamalian ng OP sa kanilang CIF. Once naglabas ng statement ang COA, ito, bilyong piso ginamit ng OP dito, hindi naman dapat. Ito, tulad ni Mary Grace Piatos, iba naman ang ginamit na pangalan. One Tamil Mail. Di ba? Kayo diyang mga DD shit, ha? Baka naman tulad kayo kay Pusit na kung ano-ano na lang ang pinagsasabi na para lang mailayo sa kanya ang issue, mga kababayan. Sige na, imbestigahan nyo naman para maiba naman. Wag naman akong puro ang inyong center of attraction. Ganun ba? Kaya naman pala gusto niya pala mga kababayan ito. Salamat po kay Professor Antonio Contreras. Yung kanyang take dito kung bakit malaki, bakit ganong kalaki ang spending ng ating OP sa kanilang CIF. Pinapamukha nyo lang na merong anomalya. Wala ngang anomalya yun. Transparency lang para sa akin ang ginawa ng COA. Kayo, insinuation ng mga pusit. Ang laki! Malaki nga. May pagkakamali ba? Wala. Anong sabi dyan ni Professor Tonton? This whole narrative about the Office of the President receiving spending confidential funds is being slanted to make it appear that it is an anomaly. Among the civilian agency, it is the OP that would rightfully deserve confidential funds. Correct, I agree. It plays a critical role in the national security through several functions. As mandated by the Constitution and relevant laws, kayo ba, ang Vice Presidente ba, mandated ng Constitution at mga batas? Wala. Flower-based lang siya, na empty pa. Airhead. Diba? Kayo dyan, na mga minions ni Duterte, ang Office of the President plays a vital role in national security. He or she is mandated by the Constitution to protect the country, to protect its citizen, and its sovereign territories. Mga gago pala kayo
Di ba? Yan ang malaking inatang na trabaho para sa Commander-in-Chief ng bansa. Sa palamuti, wala. Punas-punasan nyo lang ng konti para hindi naman dumumi ang pestlak niya. Ito sabi ni Prof. Tonton. Number 1, Commander-in-Chief of the Armed Forces. The President, as Commander-in-Chief, has the authority to direct the AFP in maintaining national security and sovereignty. The President can call out the military to suppress lawless violence, rebellion, or invasion as provided in Article 7, Section 18 of the Philippine Constitution. President ang sinabi dyan sa article na yan. Sinabi bang Vice President? During extreme threats, the President may declare martial law or suspend the privilege of the writ of habeas corpus subject to constitutional limits. Ginawa ni Duterte yun. Di ba? Number 2, control of National Security Councils. National Security Council, security. They have to gather all the relevant informations, whether chismis yan, whether totoo yan, medyo kung ano-ano man yan. They have to know everything. They have to bear it. Diba? NICA, the President oversees the National Intelligence Coordinating Agency, which manages intelligence reports to protect national security. O yung NSC, ang trabaho niya, National Defense, Security Policies and Strategies. Number 3, promulgation of defense and security policies. Ang dami. Number 4, management of emergency powers. Number 5, oversight of law enforcement agency. Binabasa ko lang yung mga hindi natin basahin lahat ito. Kung gusto nyo, puntahan nyo yung FB page ni Benji Contreras. Nandun po yun, siner po nitong kuya niya, si Benji. 6, international security engagement. 7, crisis and disaster management. 8, anti-terrorism and cybersecurity oversight. 9, intelligence oversight. Di ba? Binigyan tayo ng 9 na pointers nitong si Professor Tonton. Pero kayong mga didisit na hindi maniniwala dito that you will play still the card of that, ang laki! Di ba? Yan ang mandato ng Pangulo base sa Constitution at mga ilang batas na talagang trabaho ng Pangulo. Kayo, anong trabaho ng BP ninyo? Wala. Di ba? Flower base nga Palamuti ka lang dyan, pero nagtatrabahuhan ka lang. Para sabing hindi ka lang flower base. Di ba? Tunganga ka lang dyan. Kung sino pa yung flower base, siya pang pinakamaingay Di ba? Now, eto po, dun sa kanyang press con, after Thanksgiving party niya sa mga utong media na kaya Thanksgiving niya, anong sabi niya? Hindi na nga umattend dun sa summons, ng MBI para siya po ay tanungin. Ito pa, nagmalaki pa. BP Duterte says she does not regret kill remarks versus Marcos. Ayan. Hindi siya nagre-regret. Hindi siya nagsisisi. Wala nga siyang pakiramdam Ano pa ang sabi niya? Nagmalaki pa. No. Buti na yung alam nila na pag namatay ako, I will not die in vain. Naging hero pa. Sa palagay niyo, pag namatay siya, kasalanan ni Martin? Kasalanan ni FL Lisa, kasalanan ni PBBM. Ibig sabihin, wala nang due process, investigasyon, basta automatic. Pag namatay siya, huntingin ng kanyang killer, yung 3. Di ba? Ito na lang Ito na lang MBI. Pinagmamalaki niya pa. No, hindi ako nagsisisi. Kinakailangan pag namatay ako, huntingin niya. Di ba? Inutusan niya na Nagbilin, nagutos. Synonym yun. Di ba? Hindi po yung negation. It is a synonym. Ano pang inaantay ng MBI dyan? Ano pang dapat nyong imbestigahan? Di ba? So mga kababayan, ano yung pwedeng ikaso sa kanya, Base po dito sa Article 282 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of the Cybercrime Prevention Act of 2012, Republic Act number 10175, or violated the Anti-Terrorism Act of 2020. Ito yung pinirmahan ng tatay niya, RA 11479. Ayan. Pero hindi po siya hindi po siya nagsisisi na sinabi niya yon. Talagang meron siyang plano. It's a plan. Tapos sasabihin niyo, hindi ko naman sinabi. Pero may plano ka. A threat is a threat. No matter what, walang conditional threat. Come on. Yung mga defenders niya, conditional threat naman yun Gago, nag-threat ka pa rin, nandun pa rin yung threat. Talaga to. Sila ba to? Sabi, conditional threat yun
Mga walang hiya talaga, no? Dapat isama na tong mga to na imbestigahan eh. Nakakaasar mga kababayan eh, no? Mga walang hiya eh. Ewan ko. Sa mga ano na ito talagang mga minions ng Duterte, no? Nakakaasar lang. O now, ano naman ang sabi diyan ni Trillanes, mga kababayan? Sabi ni Trillanes, double trouble. Sara Duterte can be impeached, investigated at the same time. Ayun, mga kababayan. Pwede pala yun. Pwede siyang ma-impeach at pwede rin siyang maimbestigahan. Former Senator Trillanes is pushing for both impeachment and investigation of Vice President Sara Pusit over alleged criminal offenses. Just so you know, Sara can be both impeached and investigated for criminal offenses at the same time. Ay, doble-doblehin nyo na po. Oo, para mawindang ito. Baka sakaling tumakas na. Impeachment is just about removing her as VP and has nothing to do with the criminal cases she is facing. Trillanes, a fierce critic of Duterte, made the pitch after 2 impeachment complaints had been filed against Duterte in Congress. The Vice President had been accused of violating the Constitution, betraying public trust, among others. Di ba? Duterte is also facing a government inquiry over her threat to have President Ferdinand Marcos Jr., First Lady, and Speaker Martin assassinated if she were to be killed. Ayan, yari ka. Double trouble, mga kababayan. No? Ay, dapat lang yan. Para kung ayaw nilang i-impeach, edi ipakulong. Di ba na, mga kababayan, mayroon po tayong papakita sa inyong video. Ito po, mga kamag-anak ba ito ni Sara Pusit Duterte? No, kayo po, ayan po. Di ba? Ang ganda po niyan. Sa West Philippine Sea po yan. Courtesy of our friend, pinadala po sa atin. Mga diver po sila. Yan po ang isa sa mga nandoon sa West Philippine Sea. Okay? So, kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.